Good morning po sa bawat isa. Morning. Parang hindi pantay ang bangka ah. Puno dito. Wait lang po ah. Alright. Are you blessed? Amen. Are you excited to be in the house of the Lord? Yes. Amen. Praise the Lord. At ngayon po umagang ito ay tadako po tayo muli sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon po ay nandun pa rin po tayo sa series na ating po tinatalakay for the past several weeks. Okay? Ang ating po message series na ating po pinag-uusapan is about the church. The church message series. Yun po ang ating pong pinag-aaralan. At ngayon pong araw na ito, ang ating pong pag-aaralan patungkol po sa the church message series about responsibilities. About the responsibility of the church in the body of Christ and the responsibility of the church to each and everyone, the responsibility of the church to the community. Yung po ang atin pong tatalakayin. Ito po ay medyo mahaba po na message. Okay, kaya po hahatiin ko po ito sa dalawang bahagi. Alright? Yung first part po na ito ay pag-uusapan po natin ngayong linggong ito at yung ikalawang bahagi po ay pag-uusapan po natin the following Sunday or next Sunday po at yun po ang ating pag-uusapan. Kaya po ngayon pong sandaling ito, if you're ready, I would like you to open your Bibles with me in the book of 1 Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 5, verse 11 to verse 13. 1 Thessalonians chapter 5, verse 11 to verse 13. Nakita niyo na po ba? Hindi nila ko tumayo bawat isa bilang pagbibigay galang po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Okay, 1 Thessalonians chapter 5, verse 11 to 13. Babasahin ko po sa inyo, just follow me with your eyes. Ito po ang sinabi ng banal na kasulatan. Wherefore, comfort yourselves together and edify one another, even as also you do. Verse 12. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you. And in verse 13. And to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. May the Lord be blessed upon the reading of His Word. Sumandali po tayo, manalangin. Panginoon, aming dakilang Diyos, maraming pong salamat sa napakagandang araw na ito na ipinagkaloob niyo po, Panginoon, sa amin. Dalayan ko po, Panginoon, samahan niyo po, Panginoon, kami sa pag-aaral ng iyong salita. At kami po, Panginoon, excited po, Panginoon, sa prinsipyo, Panginoon, na ituturo niyo po sa aming dakilang Ama upang ang aming pananampalataya po sa iyo ay patuloy pong tumibay. Panginoon, samahan niyo po, Panginoon, kami, malayang kumilos sa inyong Espiritu, Panginoon, sa amin. Itago niyo po kayo sa inyong likuran, Panginoon. Wala pong mahiyag sa likuran ng pulpitong ito at sa likuran po ng broadcast po na ito, Panginoon, kundi po, Panginoon, ang iyong salita po lamang. Muli, itatalaga po namin sa iyong pag-aaral ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Maaari na po tayo magsipo. Again, ang ating po pag-uusapan, pag-aaralan po ngayong araw na ito is about responsibilities or our responsibility pagdating po sa kapulungan ng Panginoon in the body of Christ, in the church. As we know that the church is not the infrastructure. We believe that the church is actually the body or the assembly of God. Tayo po mga mananampalataya na nagkatipon, tayo po ang tinawag na church. So we are the church. And as a church, as part of the body of Christ, as part of the church, we may say we have a responsibility. Christian responsibility to the local church, to fellow members, and to every part of the local church. Okay? Meron po tayo niyan. And the local New Testament church has an obligation. Meron po tayong obligation to be part of the body of Christ. And listen to this, okay? There is no part of the body that is not important and vital. Wala pong sino man na bahagi po ng katawan ni Kristo, wala pong bahagi ng miyembro ng isang kapulungan, okay, na hindi po mahalaga. Kaya po ito ay dinidescribe ng Panginoon as the body of Christ, as part of the body of Christ, okay, dahil ito ay tayo po ay bahagi ng katawan ng Panginoon. We are part of the church. Sa katawan po, kapag ang katawan po natin, putol ang isang daliri, hindi po kumpleto. Tama po? Hindi po lahat ng, itong daliri po natin, lahat po yan may purpose. Yung palasingsingan, yung hintuturo, yung lalaki, yung liliit, lahat po yan. Okay? Meron pong purpose. At kapag ka po wala po yan, ang tawag po diyan ay, ano?
Ang tawag po sa atin, kapag kami isa tayong kulang sa ating pampisikal na pangatawan, ang tawag po dyan ay disable. Kapag ka po ang isang tao kulang ng isang paa, ang tawag ay disable. Kapag ka po ang isang tao kulang ng isang mata, ang tawag po ay disable. Kapag ka isang tao kulang ng isang kamay, ang tawag po dyan ay disable. Alright? Ganun din po, we as the church, each and every member of the local church is vital and important. Bakit? Kapag ka po hindi po kumpleto ang katawan o ang isang church, ibig sabihin, ang tawag po sa church po na yan ay disable. Kaya po may kahalagahan po. And hindi lamang po yun. Marami po kumpleto naman eh. Hindi po ba? Pero may mga ibang bahagi ng katawan na hindi nagpa-function according to its purpose. Subukan niyo po, meron kayong isang mata. Okay? O kumpleto yung mata nyo. Dalawa ang mata po natin. Pero yung isa ay yung paganahin. Nakapikit lang yung isa. Yung isa gustong matulog, yung isa gustong gumising. Okay? Ang tao po dyan, hindi pa rin po magpa-function ng maayos. Bakit po? It is close to being disabled. Bakit po? Hindi po niya sineserve yung purpose niya. Bakit? Meron pong obligasyon yung kaliwang mata at yung kanang mata. May obligasyon pong dapat gampanan ang kanang kamay at kaliwang kamay. May obligasyon pong dapat gampanan ang binti. May obligasyon po dapat gampanan ang paa. We as member of the body of Christ, we as the church, we have responsibility to each other. We have an own obligation to the local church na dapat po natin gampanan. Dahil kapag hindi po natin ginampanan po yan, ibig sabihin po niyan, the church is also disabled. Right? Na maliwanag naman po ito. Ibig sabihin, kung ikaw ay bahagi ng isang lokal na kapulungan, kung ikaw ay kabahagi ng isang lokal na church, we as part of the church, and we are not serving our purpose, ibig sabihin, we are contributing to the church disabilities. Tama ba? Sometimes, marami po mga mananampalataya, gusto po natin sa isang kapulungan ay lumalago. Amen? Wala po tayong sino man church na hindi po gusto lumalago. Even in the book of Acts, that's the very main reason why in the book of Acts, Apostle Paul says, and the Lord added daily in the church and souls were saved. The main purpose of the church is not to create programs. The main purpose of the church is not to create an event. The main purpose of the church is for soul winning. Bakit? Because we are not citizens of this world. Hindi po tayo taga rito. Ang ating po responsibilidad na binigay sa atin ng Panginoon is according to Matthew 28:19-20, is to go into all the world and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Yun po ang binigay po sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin, yung po mga programa ng church, yung po mga events sa church ay secondary lamang po sa paglago ng mananampalataya. But the main purpose of each and every Christian is for us to be disciples of Christ. Tayo po ay maghayag ng mabuting balita, humayo sa iba't ibang lugar para po marami ang makakilala sa Panginoon. Bakit po? Dahil hindi po desire ng Panginoon na tayo-tayo lang naman magkakasama-sama. Di mo ba? Ang tawag po dyan ay selfish attitude. Kapag gusto natin, tayo-tayo nila magkakasama. Ang gusto ng Panginoon, marami po ang maging kabahagi ng local church at marami maging kabahagi ng universal church at marami po maging kabahagi ng pamilya ng Panginoon. Isipin po natin, kung sakasakali man po, kung bawian po tayo ng buhay natin yung sandaling ito, naniniwala po ako lahat ng mga mananampalataya palangit eh. Lahat po na nandito na mga tipong tumanggap sa Panginoon bilang sarili tagapagligtas sa ating buhay, lahat po tayo palangit eh. But the question is, paano yung mga kapitbahay natin? Huwag na magaling po sa kapitbahay. Paano yung mga anak natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon? Kaya niyo po bang atimin na tayo, kung sakaling bawian tayo ng buhay, nasa langit tayo, pero yung kamag-anak natin, yung asawa natin, yung mga anak natin, yung mga mahal natin sa buhay, pag binawi ng buhay sa impyerno? Kaya po ba natin atimin yun? Sabi nga po, naniniwala po ako that the church is actually living the end times. Naniniwala po ako doon. Bakit po? According to the Bible, pinapakita po ng Bible ang mga senyales na malapit na pagdating ng Panginoon. Okay? At dahil po hindi ko po i-discuss yun ngayon. Okay? Hindi po natin pag-aaralan po ngayon po yun. Pag-aaralan po natin yan in the first Sunday of March. And I would like you to be excited with that. Okay? Bakit po? Hindi po ako preach. Hindi rin po ako, I can preach eschatology, I can preach end times, but gusto ko po mag-preach ng end times ay yung professional. At sabihin natin eksperto pagdating po sa end times. At ang inimbitahan ko pong speaker ay wala pong iba kundi si Pastor Renald Lacrimas.
Okay? Siya po ang aking professor pagdating po sa eschatology. No, ako po ay nasa Bible School pa lamang. Sasabihin po niya, at ibang-iba, yung sinasabi ng Bible, ibabangga po niya sa kung anong nangyayari ngayon. Because that's the very main reason why kaya tayo nandito. Hindi para pag-aralan lamang kung ano yung end times. Pag-aaralan natin ang end times kasi dapat tayong magmadali. Dapat tayong mas maging matapat sa Panginoon as part of our responsibility to the local church. Bakit? Kung nalalapit na ang pagdating ng Panginoon at kung may maiiwanan, kawawa naman. Pastor, yung ibig sabihin, kung gusto malaman kung ano ibig sabihin na maiiwan dito sa lupa kapag darating ng rapture at kapag tayo ay dinagit na ng Panginoon, umatin kayo sa first Sunday of March. Yan po ang ating pong pag-uusapan. Okay? Ngayon, pag-uusapan ng responsibilidad. Okay? Pag-uusapan natin yung ating responsibilidad. Yung mga kapatid po ng prayer meeting, meron po tayong pinag-aralan ng prayer meeting. Di ba? Sa mga kapatid ng prayer meeting, pakitaas nga po ng kamay. Yung mga kapatid sa prayer meeting. Meron akong 4 na point na binigay po doon. Okay? At mahalaga din po ito because going to March, okay, pagdating po ng March natin, nandun pa rin po tayo sa church message series. Pero pag-uusapan po natin, it is not defining about the church. It is not about defining po the responsibility sa church. Ang gagawin natin pagdating ng March, we as a church, ano dapat natin gawin? Ano yung action na dapat natin gawin? Kaya ang ating pag-aaral is about unstoppable church or the unstoppable church. Hindi po tayo hihinto. At mahalaga po itong mga responsibilidad ko sa ating hindi paghinto sa paglilingkod at pagsamba sa Panginoon. Amen? May pinag-usapan tayo, Hebrews chapter, yung text natin last week. Hebrews chapter 12 verse 4 tayo, o Hebrews chapter 2 verse 4. Ang pinag-usapan doon ay hindi tayo hihinto sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yun yung ating pinag-aralan. At ang pinag-usapan natin sa prayer meeting, yung word na move. Christians, we need to move. Sabi nga po ng mundo, mga kapatid, galaw-galaw, baka ma-stroke. Hindi ba? Pero totoo, marami po mga mananampalataya, ayaw nang gumalaw. Marami po mga mananampalataya, gusto na kampante na sa kanyang kinalalagyan. Marami mga mananampalataya, kampante na sa kanyang pinagkakalagyan. But Christians, listen to this carefully. Hindi tayo dapat maging magpakakampante, lalo sa panahon ngayon. Hindi po tayo po pwedeng isang tabi natin yung responsibilidad natin para kung tatayan. Hindi po pwedeng isang tabi ni tatay ang responsibilidad sa pamilya. Ganun po si nanay. Hindi po pwedeng isang tabi ni nanay ang responsibilidad sa pamilya. At ganun din ang mga anak. Bilang anak, hindi po pwedeng isang tabi ng mga anak ang responsibility sa pamilya. Bakit? Kapag kaisinantabi po yun, ang mangyayari, masisira ang pamilya. Ganon din po mga Kristiyano. Ganon din po mga mananampalataya. Hindi po natin po pwedeng isang tabi yung ating pong responsibilidad pagdating po sa gawain at sa kapulungan. And we as a church, hindi po pwedeng natin isang tabihan. Kaya yun po ang pag-uusapan natin, yun po ang pag-aaralan natin. Kaya po sinabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, wherefore comfort yourselves together and edify one another, even as also we do. Kaya po tayo nakikita-kita is for us to comfort one another. Kaya po tayo nagsasama-sama is for us to comfort one another. Kaya po tayo nakikita is for us to edify one another. And pinag-usapan po natin last Sunday yan. Edify means is about education. It is about enlightenment. Diba? It is about empowerment. Kailangan po yan as the church would move. Ano po ba ibig sabihin ng move? Ang ibig sabihin po ng move, church, kailangan maintindihan po natin to. E bibilisan ko po yung 4 na teksto na ibinahagi ko po ng prayer meeting. Okay? Una, we need to move. And Christians, we need to be motivated. Motivated in studying the Word of God. Motivated in doing the ministry. Motivated in doing missions for the Lord. Okay? Bakit? Because we are not doing this for the Lord. Kaya po ng Panginoon, we are doing this in Christ. Kasi kapiling natin ng Panginoon. At dahil anak tayo ng Panginoon, hindi lamang po dapat tayo maging motivated, dapat po tayo ay maging obligated. Okay? Ibig sabihin ng obligated, may responsibilidad po tayo sa isa't isa. I am responsible for my brother, Pastor BJ. I am responsible for my family, kay Ate Joyce, kay Cassandra, and kay Doy. I am responsible for my parents. I'm responsible for each and every souls who are here. And you, as Christians, you are responsible to each and every believers who are here. Kahit yung mga katabi na wala dito, at yung mga katabi nyo na kasama nyo dito, responsable po tayo sa mga taong yan. Have we ever asked bakit wala yung katabi natin? Have we ever check kung bakit wala yung katabi natin? Have we ever asked kumusta po kayo? Have we ever check kung ano bang pinagkakalagay nila? Have we ever prayed for them?
Have we ever think about them? Iniisip po ba natin itong mga tao ito? Kasi sinabi ng Panginoon ito eh. Di ba? Sumunod, hindi lang po motivated, hindi lang po obligated, but we need to be vigorous. Ano ibig sabihin ng vigorous? Dapat po tayo maging matapang. Hindi po dapat panghinaan ang mga mananampalataya, lalo tigit sa panahon na ito. Dapat punong-puno po tayo ng katatagan, punong-puno po tayo ng katibayan. Bakit po? Mabilang mga mananampalataya, sino po ba kasama natin? Hindi po ba ang kasama natin ay Panginoon? So, kung kasama natin ang Panginoon, if God is with us, then nobody can be against us. If God is with us, not even this virus can be against us. And this virus can win over us. Hindi po pwede. Bakit ang Panginoon po kasama natin? Dapat po tayo mga mananampalataya, maging matapang tayo. Dapat po tayo mga mananampalataya, maging matibay tayo. At titibay lamang po tayo sa magitan ng pagsasama-sama natin mga mananampalataya. Para po walis tingting yan. Kapag ka walis tingting, isang tingting lang, madaling putulin. Pero kapag ka walis tingting, na puno ng madami, kahit anong bali mo dyan, mahihirapang kambaliin yan. Ganon din po mga mananampalataya. Ang itinuturo ng Panginoon sa atin dito. At sumunod, ano yung E? Sabi kayo na, motivated, obligated, vigorous. Sumunod, letter E. We need to be excited and enthusiastic pagdating sa gawain ng Panginoon. Pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos, dapat po excited tayo. Pagdating po sa makikinig ng salita ng Diyos, dapat tayo enthusiastic. Pagdating sa gawain ng Panginoon, enthusiastic dapat tayo. Ano ibig sabihin enthusiastic? Ibig sabihin masigla ka. Ibig sabihin excited ka. Ibig sabihin ginagawa mo yung mga bagay na ito ng puno ng kasiglahan at puno ng katuwaan. Yan po ibig sabihin ng move pagdating po sa salita ng Diyos. And Christians, we need to move. We need not to stop. Hindi po pwede na tayo ay huminto. Ang tunay na anak ng Diyos, kahit ano, hindi siya pwedeng pahintuin. Magkagera, hindi tayo hihinto. Ipagbawal ang pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi tayo hihinto. Magkaroon ng virus, magkaroon ng pandemya, hindi tayo hihinto sa pag-aaral at pagpupuri sa Panginoon. Because that is what the Lord is teaching us. That is the biblical divine truth that the Lord is giving us. At sana po maging encouragement at maging hamon po sa ating pag-aaral po natin ngayon sa daling ito. Una, na pag-aaralan po natin. Pagdating po sa responsibility, ano po ang responsibilidad natin? Itakda po natin ito sa ating mga sarili. Isulat po natin ito. Mahalaga po na maunawaan po natin itong mga ito. 8 po itong bagay na pag-uusapan natin na ito. So hatiin ko po. Ngayong linggo na ito, yung 4 po muna pag-uusapan natin. Next Sunday, the other half, the other 4 pag-uusapan natin. First, na itinuturo na responsibilidad natin as part of the body of Christ, as part of a local church. Our main responsibility is to attend regularly. Hindi po sinasabi attend. Our responsibility is to attend. Hindi po. Ang sinasabi dito is to attend regularly. Okay? Ano po ba ang sabi ng Bible? Regular nga po ba ang sinasabi ng Bible? Buksan po natin ang ating mga Bible sa Acts chapter 2 verse 42. Ano po ang sabi dyan? And they continued. Listen to this carefully. And they continued. Nagpatuloy. Hindi lang basta nagpatuloy. Ang kasunod dito, they continued steadfastly. Okay? In the apostles' doctrine, and in fellowship, and in the breaking of bread, and in prayers. Nagpatuloy. Hindi basta nagpatuloy. Nagpatuloy, nagpatuloy. Ano ibig sabihin ng steadfastly? Ibig sabihin, kahit na may pagsubok, kahit na may pinagdadaanan, nagpapatuloy ang sinasabi sa Acts chapter 2 verse 42. Kaya pinagpala po ang kapulungan na kinakausap dito ni Apostle Paul. The very main reason why, okay, pinagpala ang church na ito. The very main reason why the Lord added daily in the church. The reason why souls have been saved during this time is because they continued steadfastly in the apostles' teaching, in the doctrine, in the fellowship with each other, in the breaking of bread, in doing the commandments of the Lord, and in prayer. Pinagpatuloy po ng mga mananampalataya itong time na ito at nakita po nila at namalas po nila kung paano sila pinagpala ng Panginoon. You know what? There's an expectation. The expectation is not that church members will never miss a Sunday or that they will be a part of a single service of a single church function. However, it should be expected that members will prioritize corporate worship
with their church family. Hindi po expected na umattend ka lang. Hindi po sinasabi na ikaw ay maging kabahagi lang. Ang sinasabi dito, ipinaprioridad po natin yung corporate worship with each other. Ibig sabihin, inilalagay natin sa top level ng ating priority. At kapag sinasabi sa top level of our priority, ibig sabihin, inuuna natin. Remember, doon po sa January na lesson natin, sa Cheerful Giving Month natin, pinag-usapan po natin the lesson of the first. Nakikita po natin na lahat ng nauna hinihingi ng Panginoon. Lahat ng pinaka-best hinihingi ng Panginoon at hinihingi ng Panginoon sa atin. At tayo mga mananampalataya, dapat ibinibigay natin sa Panginoon. Ang gusto natin ipakita sa Panginoon dito is ipinaprioritize natin ang Panginoon sa ating buhay. That is why we need to attend regularly. I understand may pandemic. I understand meron tayong worry. Mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, hindi lang po face-to-face, corporate worship, a physical worship meron tayo. Merong broadcast. Ano bang isasantabi natin? Ang problema sa panahon ngayon, because the church becomes a comfort zone. Ang nangyayari, dahil po pwede nang balikan eh. May broadcast raw, pwede kong balikan ko na lang. Meron naman ibang church na nag-broadcast pa. Ito ba masakit? May mga ibang church na nag-broadcast pa, nakikinig ka rin doon. Diba? Okay lang naman. Diba? Wala nang problema eh. The more, the merrier. The more na marami kang tututunan, may maganda yon. Pero ibig sabihin dito, may kahalagahan na maging regular ka, kabahagi ng isang lokal na kapulungan. Bakit? Tandaan po natin. Ako, prinsipyo ko po ito. Ang local church po na ito, lahat po ng preaching na inihahayag po natin sa likuran ng pulpitong ito, ipinagpe-pray po ng inyong pastor. Bakit? Dahil yung mga mensahe na gusto po natin ihayag sa likuran ng pulpitong ito, ang gusto po i-ensure ng inyong pastor ay ito ang kalooban ng Panginoon. Bakit? Because the culture of IBC Manila is different from the culture of the different churches na pinakikinggan natin. Kaya marami po mga mananampalataya ang naliligaw-ligaw ng landas kasi hindi yun ang plano ng Panginoon sa iyo. Okay, lagi na may matutunan ka from that. Bakit po? Ako po mismo na inyong pastor ay nakikinig din po ng iba't ibang mensahe. Iba't ibang pastor, mapa lokal, mapa evangelical, mapa kung ano man yan. Pinakikinggan po ng inyong pastor po yan. Bakit? Sabi nga po ni Ernie Baron, knowledge is power. Diba? Yung mga sabi ni Baron, sino Ernie Baron? Itanong niyo na lang po doon sa mga nauna po sa inyo. Okay? Diba? Ang kaalaman ay mahalaga. Okay po yun. Pero, huwag po natin isasantabi yung local church. Ang problema, hindi natin pinaprioritize yung local church. At ang pinakamasakit, hindi na natin pinaprioritize ang Panginoon. Yun ang pinakamasakit. Hindi ba? Umaatan na lang po tayo minsan online. Inuuna mo pa yung nasa YouTube na kung ano-anong vlog. Wala din po problema doon. Nanonood din po ako ng mga vlogs eh. Pero pagdating sa Panginoon, Panginoon muna-una. Hindi ba? Pag oras ng Panginoon, oras ng Panginoon. Kapag araw ng Panginoon, araw ng Panginoon. Hindi po ba? Huwag po natin isasantabi. Yun ang sinabi ng Panginoon dito eh. Hindi ba? Ang sabi, they continued in the apostles' doctrine, pag-aaral, they continued in fellowship. Huwag niyo po sasantabi yung fellowship. Yung breaking of bread, yung mga commandments sa Panginoon, yung mga dapat ginagawa natin. Actually, gusto po natin gawin dito yung yung breaking of bread ulit, yung Lord's table. Pinagpe-pray ko lang po kung anong po pwedeng gawin, pamamaraan para maging ligtas ang bawat isa. Dahil ayaw natin may contact eh. Most probably, by the end of the month, gawin po natin yun. Or by March, gawin po natin yun. I'm just thinking, naghahanap po ako ng magandang idea po. And humihiling po ako sa Panginoon ng wisdom para po mabigyan tayo ng magandang mapapamaraan kung paano i-distribute yung bread, paano i-break yung bread, paano ibabahagi yung inumin, para po tayo ay ligtas din po. Dahil sinabi ng Panginoon yun eh, dapat ginagawa po natin regular po yun eh. At hindi po natin isinasantabi yun. Okay? Yun po pinag-utos sa Panginoon. At yung pananalangin, we need to attend regularly. Alam niyo po, there is this one story. Alam niyo po ba, have you heard of this story? That in the United States of America, wait lang po ang daming picture ng anak ko dito. Okay? Bago po ata dumating sa outtime ko na sa tulong-tulong na. Okay? Alam niyo po ba, in the United States of America, meron pong isang pagkakataon ng Amerika na nagkaroon sila ng isang presidente for one day only. Have you ever heard of that? Narinig po ba natin yung story po na yun?
ba, in the transition to the 11th to the 12th, okay, na presidente po ng Amerika, ay meron po silang presidente. The 11th President of America is President James Polk. Or Polk, okay? Hindi po pork, okay? Polk, okay? Siya po ay naging presidente. The last day of his presidency was March 3, 1849. Okay? The 11th President of America. And the 12th, okay, President, the successor, okay, ng pagka-presidente nung time na ito ay walang iba kundi si General Zachary Taylor. Okay? Pero meron isang naging event. Okay? When President James Polk steps down, being the 11th President of America, papasok na po si General Zachary Taylor as the 12th President. But there was this one problem. You know what that problem is? Nagkaroon ng problema. Bakit? Dahil magkakaroon siya ng kanyang oath of office on Sunday. Ang ginawa po ni General Zachary Taylor, dahil ito po ay dapat po siya na mag-swear ng office ng March 4, 1849. And because it was a Sunday, he postponed yung pag-o-oath niya ng office. And the United States of America cannot, okay, and will not ever, okay, accept na may isang araw na wala silang presidente. So, kailangan meron pong umupo na presidente na tinatawag po nila President Pro Tempore. Ibig sabihin, temporary president. At ang tumayo po presidente dito dahil hindi po nag-oath ng office si General Zachary Taylor. Ang umupo po ng presidente ay wala pong iba kundi si U.S. Senator David Atchison of Missouri. And he became the first president ng Amerika na naging presidente ng isang araw lang. Because when then came Monday, pumasok si President Taylor at the oath office. Ano po sinabi dito? Nung tinanong po yung presidente, sabi niya, bakit bakit po ang ginawa niyo po ay hindi po kayo nag-take ng office? Sabi niya, it's Sunday. And Sunday for me is the Lord's Day. I don't care if I will be the president or the 12th president of the United States of America. But I will never be the president of America if not for my God. Kaya isinantabi niya yun. Christians, nakakahamon yung kwento na yun. Bakit? Tayo, minsan paglalabanak, isinasantabi natin ng Panginoon eh. Ito nga, presidency pa ang isinantabi. There's a great possibility na sabihin na lang ni Atchison na pwedeng, I don't know pwedeng sabihin ako na lang maging presidente. Total, ayaw na ito mag-take ng office eh. Okay, vice president na diba? Sa kanya wala siyang pakialam. Basta ang linggo ay para sa Panginoon. Walang anumang akong appointment na natanggapin maliban sa pakikipag-usap niya sa Panginoon. What a challenging story we have. Christians, sana nahamon tayo dun sa ganong istorya nung presidente po na ito. At sana po, hindi po natin isang tabi. Ito nga pong presidente na ito eh. Diba? Hindi niya isinantabi ang Panginoon apart from His presidency. Anong kaya mo isang tabi para sa Panginoon? Have we ever set aside some things dahil sa Panginoon? O ang ginawa natin, isinantabi natin ng Panginoon because of these some things that we think are more important than God. But for me, what I do believe, according to Acts chapter 2 verse 42, we need to regularly attend and be together in the church, in the local church. Whether you're attending online, whether you are attending physical face-to-face, it is important, it is imperative for us to fellowship together, to be enlightened together, to edify one another, to learn from the Lord with each other, and to pray for one another. Yan po ang itinuturo ng Panginoon. Sumunod, that's first responsibility. Ano yung first responsibility natin? Yan, amen. Tatlo lang yung narinig ko. Okay? Ano nga po? The first responsibility of a Christian?
Very good. Sumunod. The second responsibility of a Christian. Tayo po ito Sumunod. We need to pray. Hindi lang po pray. We need to pray consistently. Ano po sabi ng Colossians chapter 4 verse 2? Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Di ba sabi niya, continue in prayer. Naandun po yung word na quote-unquote continue. Magpatuloy sa pananalangin. Hindi po basta manalangin. Ang sabi po dito, magpatuloy sa pananalangin. Sa umaattend po ng prayer meeting, kahit Zoom prayer meeting po niyan, ang lagi kong sinasabi, kahit maikli lang po naging prayer time, okay? Dahil mas mahaba pa yung praises at prayer request at yung paghahayag ng salita ng Diyos, ang sinasabi po natin, hindi po matatapos ang prayer time po natin dito, Dapat po yung mga prayer request po dito ay araw-araw natin ipinagpe-pray, Hindi ko po sinasabi yon dahil gusto kong manalangin kayo isa-isa at gusto kong patuloy kong panalangin. Kaya ko po sinasabi po yon kasi yun po ang kalooban ng Panginoon according to Colossians chapter 4 verse 2 to continue in prayer. Magpatuloy tayo sa pananalangin and watch in the same with thanksgiving. Di ba yung sasabi ng Panginoon? Matuto tayong manalangin at hindi lang basta matutong manalangin, kundi matuto po tayong magpasalamat sa Panginoon. Baka po, Pastor, consistent naman po kung nananalangin. Really? Opo. Sobrang consistent nga po. 3 times a day ako nananalangin. Talaga? Paano? Breakfast, lunch, dinner, nananalangin ako, Pastor. Consistently praying. Tama. At, Pastor, biblical yon. May thanksgiving yon. Bakit? Lord, thank you for this food. Amen. Consistent, hindi po ba? Is that what the Lord is saying? Ang dami po natin pwedeng pasalamat sa Panginoon. Open your eyes, mga kapatid. There are a lot of things we can thank God for. We can thank God for our lives. We can thank God, meron tayong kaibigan. We can thank God, we have a family. We can thank God because of the provision na binibigay ng Panginoon sa atin para i-provide ng Panginoon pangailangan natin. While praying is essential for the unity in the church. Marami po sa inyo. Okay? I will not brag, but I just want to state po kung ano po yung aking pong stand ko pagdating sa prayer request, okay? Kapag ka po may nagsabi sa akin ng prayer request, hindi ko po sasabihin sa inyo na ganito. May mag-PM sa inyo, Pastor, pakipag-pray naman po yung ganito. Hindi po ako sasagot lang ng ganito. Don't worry po, I will be praying. Don't worry po, I will include that in our prayer list. Hindi ko po sagutin ng ganon. Minsan kadugtong po yun. Pero ang primary na sagot ko dyan ay laging ganito. Okay po, just pray po. Bakit? Pagkabasa ko ng prayer request, hindi ko na po sabihin na, sige, susulat ko ito. Ilalagay ko sa prayer list ko Hindi po. Bakit? Baka kalimutin po ang pastor nyo. Minsan po, pati pangalan ko, nakakalimutan ko Minsan nga po, edad ko, nakakalimutan ko. Yung edad, talagang pilit kong kinakalimutan. Pag tumungtunga kasi ng 30, lumagpas na sa kalendaryo, kinakalimutan mo na yun Kaya pag tinanong ka ako, Pastor, ano na edad mo na? T3 po. Ano T3? Baka na po kayo mag-isip kung 23, 33, 43, 53. Basta T3. Okay? Kaya ako po pinagpe-pray kagad, mahirap pong makalimutan. Kaya ang gagawin ko, pinag-pray. Bakit? We are accountable to our brothers Nakakahiya naman, di ba? Humingi ng prayer request sa'yo, hindi mo malang pinag-pray. At ang masakit doon, baka nagsinungaling ka pa. I will be included in our prayer list, pero nakalimutan mo, hindi mo pinag-pray. Unintentionally, nagkasala ka. Bakit? Hindi mo pinag-pray pero nangako ka. Hindi mo ba? Is that what the Lord wants? No. So, kung may prayer request sa atin, kunyari, may lumapit dito, Pastor, makipag-pray naman po. Ay, sige, dito tayo, tabi tayo, pray na tayo. Bakit? Ano ba naman yung ilang minuto mag-pray kayo? Makakahadlang ba sa buhay mo yun? Di ba? Unless ikaw na yung presidente ng Pilipinas.
Yung presidente nga ng Pilipinas, may time pa para sa sarili niya kahit pa paano di ba? Ano ba naman yung mag-pray natin? Kung may lumapit sa inyo, Pastor, pag-pray mo naman ako, pag-pray mo kagad. O brother, pag-pray mo naman ako, pag-pray mo kagad. O sister, pag-pray mo naman ako, pag-pray mo kagad. Di ba? Dahil yun ang kalooban ng Panginoon. It is essential that the church be united in prayer, seeking God's blessing on the work of the church and the gospel's impact in the congregation, your community, our community, and beyond. Bakit po? Yung pong pananalangin, mahalaga po yan. Nagkakaroon po ng matinding impact po yan sa mga tao. May mga tao na kailangan ng panalangin. And yung prayers ng mga kapwa mananampalataya become an encouragement to each and every part ng mga pinapanalangin po natin. Alam niyo po ba yun? May mga ibang mga tao na naaabot dahil sa pananalangin. May mga iba na gimana ng palataya dahil pinanalangin. Nagkasakit. Dinalaw ng pastor. Dinalaw sa kapatiran sa church. Dahil dito naligtas, naging kabahagi ng pamilya ng Panginoon. Hindi ba kumikilos ang Panginoon sa magitan ng panalangin? Naniniwala po ako, there is power in prayer. Amen. Iba po sa inyo, na-encourage kayo dahil sa panalangin, hindi ba? May ba sa inyo, mamaaari, may ba sa inyo dito, down na kayo Because you know somebody's praying for you, na-encourage kayo Yung totoo, yung church na ito may pangangailangan. But because there are members who are praying, pinagkakaroon ng Panginoon yung mga pangangailangan ng church na ito. Amen? Amen? Why? It is essential for the church unity to pray for each other. Kung gusto natin magkaroon ng harmonious relationship ang bawat isa sa atin, ang mas mahalaga ay pinagpe-pray natin ng isa't isa. Kung may nakasamaan ka ng loob sa church na ito, okay? At gusto mo ma-unite kayo sa isa't isa, huwag mong ilagay sa emosyon mo yung sama ng loob mo. Ang gawin mo, ipag-pray mo yung taong yan. Maniwala ka, aayusin ng Panginoon yan. It's either ayusin siya ng Panginoon o ikaw ang ayusin ng Panginoon. Bakit? Kapag kami nag-aaway sa kapulungan, dalawa lang na may problema dyan, o tatlo may problema dyan Yung kaaway mo may problema, ikaw may problema, o parehong dalawa kayo may problema. Pero kung kayong dalawa, nagpapanalangin na kayo sa isa't isa, you tend to understand each other. Why? Because you are praying for each other. And as you pray for each other, you are telling your brothers and sisters in Christ na nakasama mo ng loob na ikaw ay may pahalaga sa Kanya at siya ay mahal mo kaya pinapanalangin mo. Amen. Di ba? Maganda panalangin ng tayo. Let's pray for each other. Let's pray for the mission in Il Giardino. Di ba? Pag-pray natin yung mga kaluluwang wala. Pag-pray natin yung mga kapatiran natin ng lalamig. Pag-pray natin yung mga kapatiran natin ng mga kung nasaan. Pag-pray natin yung mga manggagawa ng Panginoon. Pag-pray natin lahat. Pag-pray natin yung pangangailangan ng church. Pag-pray natin kung sino may mga karamdaman. Let's pray, and let's continue in prayer. Because that is the will of the Father for each and every one of us. Consistently pray for each other. That is our second responsibility as part of the local church. Pangatlo po, hindi lamang po yung una. Ano yung una? Ayan, yung medyo lumalakas na, medyo apat at kalahati na. Okay, sumunod. Yun, very good. Ito po, yung pangatlo po. Pangalawa sa huli. Sa part 1 pa lang po ito. Ay ito, live communally. Okay? If you have your Bibles with you, I would like you to open it with me in the book of Colossians chapter 3, verse 14. Colossians chapter 3, verse 14. Okay? Ito po ang sabi sa Colossians chapter 3, verse 14. Beyond all these things, put on, ano sabi dyan? Love, pag-ibig, which is the perfect bond of unity. Ang nagpapasama-sama sa atin, ang nagpapatibay sa relasyon ng mga mananampalataya ay walang iba kung hindi yung pag-iibigan natin sa isa't isa. Because if we are stating that we love our brothers and sisters in Christ, ang ginagawa po natin, isinasantabi natin kung ano man yung kahinaan niya. Isinasantabi natin kung ano man yung kakulangan ng kapatiran natin. Isinasantabi natin kung ano man yung pangit na nakikita natin sa anumang sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Ang nakikita natin ay yung pag-ibig at nangingibabaw sa atin ay yung pag-ibig natin sa ating mga kapatid. Bakit? Kapag nangibabaw ang pag-ibig natin sa kapatid na sa pananampalataya, ang nangyayari po dyan, inuunawa natin. Kapag ka po nangibabaw ang
ang pag-ibig sa kapwa natin mananampalataya. Ang nangyayari po dyan, kapag nagkaroon siya ng pagkakasala sa iyo, ang nangyayari, natututo po tayo magpatawad. Bakit? Ang sabi dito, beyond all things, put on love. Iba sa atin, baka saliksikin, pag siniliksik po natin ang puso natin, puro hatred po ang nandyan Kaya po ang sabi ng Bible, the abundance of the heart, the mouth speaketh Kaya po baka ang lumalabas sa bibig natin ay puro sama ng loob dahil ang laman ng puso natin ay sama ng loob. Baka kaya po lumalabas sa puso na sa bibig po natin ay puot dahil ang laman puso po natin ay puro puot. Kaya po lumalabas sa bibig natin ay puro galit at puro inis dahil ang laman ng puso natin ay puro inis. Pero subukan nyo na ang laman ng puso po natin ay walang iba kundi pag-ibig. At pag-ibig sa isa't isa, ang lalabas sa ibig natin, pag-ibig. Ang gagawin ng kamay natin, ang gagawin ng paa natin, pag-ibig. Hindi naman masarap po gumagawa ng ganon? Na tayo ay gumagawa ng mga bagay-bagay ng pag-ibig. Isipin natin, yung lahat ng mga nagmi-ministeryo sa kapulungan na ito, lahat ng kabahagi ng ministry ng IBC Manila sa biyaya ng Panginoon, kapag ginagawa yung kalooban ng Panginoon sa kanilang buhay, naging kabahagi ng gawain, ang ginagawa nito na may pag-ibig, ang ginagawa dito, nagkakaroon ng commitment, nagkakaroon ng consistency sa kanilang palataya at sa gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi ginagawa na may pag-ibig sa Panginoon. If we have compassion with the things that we are doing, maniwala po kayo sa hindi, may kapalit o wala, gagampanan mo. Kung may trabaho ka at sinasabi mo, mahal mo trabaho mo, papatunayan ko sa iyo, mahal mo talaga trabaho mo. Kung talagang mahal mo trabaho mo at iniibig mo trabaho mo, pag tinanggalan ka ng sweldo ng amo mo, magtatrabaho ka pa rin. Ngayon, pag hindi mo ginampanan, hindi mo mahal ang trabaho mo, ginagawa mo rin trabaho mo dahil gusto mo na sweldo. Bakit po? Tanong ko po sa inyo, yung bahista po ba natin dito, merong sweldo? Yung gitarista po ba natin, may sweldo po ba dito? Si Brother Erwin? Baka pag sinamura ng church siya, mas malaki pa yung sahod niya. Yung drummer natin, may sweldo ba? Wala. Pero bakit nagpapagamit sa Panginoon? Kasi mahal ang Panginoon. Diba sarap po nung gano'n? We need to live communally. Ibig sabihin, we need to build relationship with each other. Last time, we had a staff meeting. Several staff meeting po kami ngayong February dahil ito po ang fiscal year po natin. We are doing some evaluation po sa church po natin, sa ministry ng IBC. In its satellite churches. Pinag-uusap po namin, pinag-aaralan po namin kung ano mga nangyayari. At over the years, we've checked kung ano yung evaluation nito. At one evaluation po ng ating pastor, sabi niya, alam niyo, meron ako nakikitang evaluation na kahanga-hanga sa biyaya ng Panginoon sa ating mga churches. Sa lahat po ito na umabot ng panahon ng mga 80s, nung talagang kasagsagan ng IBMF, International Baptist Missionary Fellowship, ang dahil po churches na naitatag, di ba? Pampanga, Mindanao, Visayas, Palawan, buong Pilipinas, buong mundo nga meron di ba? Pero marami mga churches po, masakit po sabihin, okay? Marami mga churches doon, may mga ibang churches po doon ay na-split. Okay? Nakakalungkot po yun na malaman na may mga churches na nahahati, nahihiwalay, nasisira dahil sa mga bagyo ng buhay na dumaan sa kapulungan. But at IBC, sa atin po, ngayon kung papansinin niyo po, when the Lord allows IBC to establish satellite churches, up to this moment in time, wala pa pong ni isang satellite church na nai-split. Amen? At hindi po tayo nag-grow by splitting. Ito ang masakit na sinasabi po. Marami na po mga Baptists, they grow by splitting. No, I don't believe that. That is not the Baptist reality. Kaya po may mga churches, hindi lang po Baptist, kaya po may mga churches na nai-split is because relationship in the church primarily is broken. Because the plan of the Lord for each and every members of each and every church and local church is to have a harmonious relationship and a unified relationship with each other.
Yung po gusto ng Panginoon. At yan po nakikita rin po natin sa biyaya ng Panginoon. Di ba? IBC Manila. May mga pinagdaan ng pagsubok ang IBC Manila. Pero sa biyaya ng Panginoon, ang IBC Manila nakatayo pa rin. Marami pong churches at dumadaan sa pagsubok, pero hanggang ngayon, nakatayo pa din. Bakit po? Because the church live communally. Because the church is united. Isipin po natin, kapag ka ang isang church united, kunyari lang po mayroong pangangailangan. Dahil yan sa pangangailangan, sabihin na po natin, kailangan po natin ng electric fan. Kunyari lang po hindi na po natin kailangan ng electric fan, dami natin electric fan Piling mo nga po, mahangin na sa loob Kaya yung gel ko, double hard na Dati soft lang yung gel ko, ngayon hard na. Kasi ang dami natin electric fan. Okay? Kunyari po, kailangan ng church sa electric fan. Magkano electric fan? 800. Ha? Sabi, 800. Yung medyo maganda. Yung bakal na. Yung ganito. 1.7, 1.5. Okay. Pagka itong electric fan ito, 1.7, ako lang ang bibili. Medyo mabigat sa akin. Tama po? Pero, ilan tayo dito ngayon? Sabihin natin nasa mga 35 tayo ngayon. Okay? 1.7. Mag-calculator na kayo. Handa na kayo mga kapatid, ha? Hindi mathematician ang inyong pastor. Si Pastor Dude, si natin pastor dito, yan, mathematician. Iniisip pa lang, nagko-compute na yan. Magaling yan Di ba? May algebraic expression pa yan. Okay? 1.7 divided by 35. Ha? 48 pesos. Oh, di ba ang gaan? Hindi mo ba? Pag ako binili ko 1.7, kaya ko naman. Hindi siguro. Si Pastor BJ kaya niya yan. Maraming pera ito ngayon Paldo to Makapal ang bulsa nito ngayon. Okay? Ay, Pastor BJ, bilhin mo nga sa electric fan. Sige, Pastor. Mabait yan. Sige, Pastor. Pag sinabi sa kanya, ikaw lang gagastos Pastor, bigyan naman. Medyo may hirapan Iindahin ng konti Pero subukan nyo. Hatiin. Magkano yan? 40? 48. 48 pesos. Aba, hindi ka makakabili pa ng 1.5 na coke niyan. Makakabili ka ng electric fan. Ang kagandahan nun, hindi yun. Hindi lang gumaan. Okay? Ang kagandahan nun, pag nakita mo yung electric fan, alam mo, kabahagi ka niyan. Tama po? IBC Manila, nagagandahan ba kayo sa sound system? Oo. Kung nagagandahan ka sa sound system, kabahagi ka niyan. Nagagandahan kayo sa pulpito? Yeah. Gawa ng tatay ko yan. Proud na anak Pinagpala tayo dahil ang tatay ko karpintero. At pinagpala tayo kasi tagapagligtas natin karpintero din, di ba? Di ba? Kaya sumusunod kay Kristo yan. The follower of Christ. Bakit po? Kabahagi tayo niyan. Ano man ang nakikita nyo sa kapulungan ito, kabahagi ka niyan. Pero subukan mo, isa-isa lang yan. Kaya maraming church sa fed up. Ano ba naman yan? Sa church, puro lang ganito. Kasi feeling mo sino-shoulder mo lahat. Pero try mo maging kabahagi. Ang gaan yan. Kaya bumibigat sa ilan dahil yung iba pabigat. Sorry for the term Kaya bumibigat yung iba, ano yung bigatan yung iba? Kasi yung iba pabigat. Pero kung sama-sama tayo na magpapagaan at magko-contribute, maniwala kayo, ang gaan yan. Sabihin natin, magtawag ako Saturday kunyari. Ano po tayo Work din tayo dito. Linisin natin yung church. Pintura tayo. Gagawin natin yung likod. Okay? Tapos, kailangan po natin ng ganito. Kailangan ko naman power. Nung ginawa po ito ng mga young people, ilang kayo na? Yan, dami. Kulang-kulang daw sila. Yan. Kulang-kulang 10. Kulang-kulang 10! Gano'n kayo tagal ginawa? Halos isang linggo. Dinadali nila yung para mabot ng Sunday. They started Monday, natapos sila ng Saturday. Pag-believe it or not, kung lahat nagsabi sila na gagawin nila to, at lahat ng miyembro dito para participate, maniwala kayo, malamang 3 araw lang tapos to. Hindi lang yun. Ang saya pa dito, malamang may party-party dito.
Bakit? Punong-puno ng pagkain dito. Bakit? Pagka-adult, ayaw nagugutom eh. Tao ba? I would remember, yung church po na isa pong pinanggalingan po natin, isang satellite po natin, IBC Hulo. This was the time of Pastor John D. Nung nandun po kami, ako po ang associate pastor niya noon. Nung time na ito, nasunog ang IBC Hulo. Sabi ni Pastor John D, bro, puntahan mo yung church, paulan. Checkin mo si Tatay Abe. Pag-check ko, okay lang po. Wala, tsaka sarado na po yung church, pastor. Okay. Maya-maya tumatawag si Kuya, sinto, pinsan nila teacher dito eh. Na Singapore. Kuya Bobby, pastor, balik kayo sa church, madali. Bakit? Nasusunog. Ha? Paano nasusunog ang church? Nagagaling ko lang dyan. Hindi ko po alam basta nagliliyab na po church. Punta kami doon. Talagang lahat po kami. Lahat ng kabahagi ng church, nakikitabo. Pati nga po yung mga tubig ka na, pinagbubuhos na namin eh. Maniwala po kayo, in less than an hour and a half, patay ang sunog. Kinabukasan prayer meeting. Ano gagamitin church? Maniwala po kayo, gabi, naandun ang mga miyembro, lahat ng miyembro nandun. Lahat ng mga young people nandun. Naglilinis ng pader. Pagkatapos po nasunog to, right after the burning, dahil simentado naman po yun, nasunog po yung taas lang eh. Nililinis po namin yung pader. Amoy usok. Diba? Nililinis po namin yung pader para magano. Nagtatawanan pa kami. Sabi ng mga kapitbahay, ito mga baptist, ito mga siraulo. Nasunugan na tawa pa ng tawa. Bakit kami hindi tatawa? Nasunugan kami, nalilinis yung church, may nagpapa-Jollibee pa. Delivery po. Diba? Bakit? Kapag ka lahat po nakikibahagi, gumagaan. Christians, maging kabahagi ka. Kung gusto mong sumulong mabilis yung bangka, makisagwang ka. Ngayon, kung gusto mong sumakay sa bangka, tapos hindi ka nakikisagwan, ang tawag sa iyo, pabigat. Masarap kapag ka tayo ay sama-samang sumasagwan. Hindi po sinasabi ng Bible. We need to live communally. Magkakasama po tayo. Maaaring, kung totoo, kung ako lamang po nandito, hindi ko po kakayanin gampanan lahat ng ministeryo ng IBC Manila. I praise the Lord kay Pastor BJ. Bakit? Kung wala si Pastor BJ, sino ang hawak ng kids church na nagpipreach sa kids church? May Bible study rin ako pag Saturday. Hindi ko kaya hatiin ang katawan ko. Diba? Marunong ko tumugtog ng bass. Pero kung tutugtog na ako ng bass, kumakanta pa ako, huwag natin expect na humahataw ako pa-preach dito. Bakit? Praise the worship pala, pagod na ako eh. Tao ba? Praise the Lord, may mga nag-a-administer dito ng money. Bakit? Hindi ko po kayang i-administer ng money. Bakit? Gusto ko yung mga mayayaman ang administer ng money. Bakit? Para pag may nawala, kaya ng palitan. Diba? Salamat may kids church tayo, may teacher tayo na nandito. Salamat may audio man tayo. Diba? Isipin nyo, kapag ka naputol to, punta ako doon, adjust ko nga. Hello, sound check, sound check. O diba? Ang hirap nun. Ibig sabihin, lahat na higing kabahagi. Ang tanong ko ngayon ay, if the Lord is asking us to live communally, paano ka nakikibahagi sa gawain ng Panginoon? Ano ang bahagi mo sa local church na ito that would help this church build a good relationship and build a unity in Christ? Dahil yan ang sinasabi ng Panginoon. Sumunod, hindi lamang po pray communally, hindi lamang po live communally. Ito po, panghuli na po ito. Dahil medyo mahaba-haba na po ako. Yan. Medyo tight na yung oras natin. Sunod, na responsibility. Ano una? Humihila na. Okay, gutom na kayo, no? Ano po? Second. Pray consistently. Yan. Third. Live communally. Okay, pang-apat. Submit humbly. Ano po sabi ng Hebrews chapter 13 verse 17? Ang sabi po diyan, obey them that rule over you. Okay? And submit yourselves for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief,
for that is unprofitable for you. Let me repeat it again. Hebrews 3:17. Okay? Hebrews 13:17. Sabi niya, obey them that have rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls, and they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Ano po itinuturo ng Bible dito? Ang itinuturo po ng Bible dito, listen to this Christians, mga mananampalataya, miyembro ng local church of IBC Manila, may itinalaga pong leader sa lokal ng church ng IBC Manila na ibinigay ang Panginoon. Ang pinag-uutos po ng Panginoon ay tayo ay sumunod sa mga itinalaga ng Panginoon. Hindi ko po sinasabi po ito dahil ako po ang inyong pastor. Isinasabi ko po ito dahil ito po ang itinuturo ng Panginoon. Kaya po maraming mga kapulungan ang nasisira. Maraming church ang nawawasak kasi maraming mga mananampalataya na mas magaling pa doon sa mga tao na itinalaga ng Panginoon para manguna sa miyembro ng Panginoon at mga anak ng Panginoon. Bakit? Anong sabi ng Hebrews 13:17? Kapag ganito ginawa natin, it is unprofitable for you. Wala po kayong makikita na church na nagrebelde. Okay? Naging maganda at maayos ang church nila. Makakakita po kayo ng mga church na split. Maniwala kayo, several years after, magkakaroon nila ng split. Sumunod, magkakaroon ulit ng split. Sumunod, magkakaroon ulit ng split. Bakit nagkakaganon? It becomes the culture of the church, because the culture of the church is not submitting humbly to the people and the servant of God na itinalaga para mag-lead sa kabulungan at sa mga anak ng Panginoon. Pastors, Pastor BJ, Pastor Christian, and I'm speaking for myself. Dito po humihirap ang trabaho po namin. Dito po humihirap ang responsibility ng pastor. Bakit? We need to abide to the biblical sabihin natin criteria ng isang pastor. Kailangan po maging maayos, magandang testimony. We are not perfect, but we need to establish a good testimony. Bakit? Lahat ng mga mata nyo nakatingin sa amin. Tao ba? Meron po ba nag-preach sa inyo nakatingin sa likod? Lahat ng nag-preach nakatingin sa harapan. Yung iba nakatingin sa telepono, pero titingnan nyo ata profile pic ko. Hindi ko alam. What I mean to say is that everybody is looking at the testimony of the pastor. And you're not only looking at the testimony of the pastor, you are even taking a look at the testimony of the family of the pastor. Yan ba ang pastor? Yan ba ang pastor's wife? Yan ba ang anak ng pastor? Ang sabi ng Bible, we submit humbly to the leaders of the church. Bakit? Pastors, our responsibility is to take, responsibility and to take care of the souls of each and every individual na mga manampalataya. Pangalagaan po natin, ituro natin ang prinsipyo ng Panginoon upang tumibay ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. At ang responsibility ng mga miyembro sa mga manggagawa ng Panginoon ay mag-submit tayo sa kalooban ng Panginoon. Maniwala kayo sa hindi, walang sasabihin sa inyo ang pastor nyo na hindi kalooban ng Panginoon. Now, kung sabihin ng pastor sa inyo na hindi kalooban ng Panginoon, hindi nyo pananagutan ng pastor. Your responsibility, our responsibility as member of the church is to abide kung ano sinasabi ng Panginoon dun sa pastor at sa mga manggagawa. The church member are called to submit to the church leadership and teaching. Diba? Sabi doon sa Bible, we need to continuously study. Diba sabi ng Bible? In the disciples' teaching, in praying, in breaking of bread, patuloy natin ginagawa po yan. My question is this. Alam ko, tanong nyo sa isip nyo to Does this mean that we give blind allegiance when pastors and elders fail to lead and teach biblically? In Tagalog, ibig sabihin ba ito, magpipikit mata na lang ako at sasantabi ko na lang kapag hindi na biblikal ang tinuturo ng pastor? Of course not. Of course not. What does it mean? Or what it means is that we are called to support. We are called to pray for. We are called to adhere to the spiritual authority
to those appointed to position of church leadership. Yun ang sinasabi doon. Christians, it is our responsibility to support our pastor. Hindi ko po sinasabi po inyo para supportahan niyo po ako. Bakit? Ang church po ito, mapagsuporta at mapagmahal sa pastor. Alam niyo yan. Na ipopost naman po namin yan. And even your pastor, may pastor din po ako. My responsibility is to support my pastor. Not bragging. But there would be times, sasabihin ko sa Kati Joyce, Love, pagkuha namin ng bigas sa Bulacan. Alam niyo naman po yan ang negosyo namin eh. Bigasan. Sabihin ko, Love, bili tayo ng bigas para kila pastor. Para kila Pastor James. Sige. Okay, bakit? It is my responsibility as his member to support him. It is your responsibility to support the leaders of the church. Not only that, pagka sinabi, nagkamali yung pastor eh. Baka kaya nagkamali yung pastor, nagkulat ka rin sa pananalangin sa pastor. May mga miyembro na sabi kakulangan ng pastor. Pastor namin ganito, pastor namin ganito, pastor namin ganyan. Ito, hindi mo ganito yun. Diba? Yung pastor namin, ito na lang lagi ang pinipreach. Yung pastor namin, ito na lang lagi. Yung pastor namin ganito. Ang responsibilidad mo, hindi para magkomento. Ang responsibilidad mo ay manalangin sa pastor mo. Kung tingin mo, paulit-ulit yung pastor mo sa mensahe niya, bakit hindi mo suportahan? Pa-attend din ng mga seminars. Baka pati seminar, pinagmamaramot mo eh. Diba? Buti lang yung church na to, hindi. Diba, Pastor BJ? Pastor Christian? Buti itong church na to, hindi. Pero kailangan may turo po ito. Okay? Yun ang unawaan natin. Dapat pinapanalangin. Dapat sinusuportahan. Marami po, tandaan po natin, listen to this carefully. Kung may titirahin ang kaaway, kung may titirahin ang dyablo sa loob ng church na ito, hindi kayo. Ang unang titirahin ng dyablo ay walang iba kundi leader. Bakit? Kapag ka bumagsak ang leader, sigurado bagsak ang ginalin. Bakit? Everything rises and falls in leadership. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga mananampalataya, patuloy po na nanalangin sa akin at sa aking pamilya. Nagpapasalamat po ako sa mga taga-IBC Manila na patuloy na nagmamahal at pepre kay Pastor Billy at Pastor Christian. Bakit? Because what you are doing is a biblical principle. You are praying, you are supporting, and you are adhering to the authority na binigay ng Panginoon sa lugar na ito. Ganun po tayo. Kaya nga sinabi ng Panginoon, di ba? Even in government, give unto Caesar what is due to Caesar and give unto the Lord what is due to the Lord. Yan sinabi ng Panginoon. Itinuturo ng Panginoon, hindi magrebelde. Ang itinuturo ng Panginoon, tayo ay maging masunurin at maging mapanalanginin. If you think there's a problem in this government, the problem in this government is not the government. The problem in the government is the government itself. Bakit? If the people under the government is not being prayed for, anong expectin natin? Christians, kapag kayo mga nasa gobyerno, hindi natin inaabot, huwag tayong kumomento. Our responsibility is to pray for them and to reach them for Christ. Yung po responsibility natin. Sana po naging hamon sa atin ang salita ng Diyos. Part 1 pa lang po yan. May part 2 pa po yan. Next coming Sunday. Okay? But this coming Sunday, yung part 1 po niyan, ay ipipreach ko po sa first service lang. Because after the first service, I'll be going to IBC Mandaluyong to attend yung anniversary service po noon. Okay? So again, sana po naging blessing po sa atin sa salita ng Diyos. So let's pray. Panginoon namin dakilang Diyos, we thank you for the abundant blessing of your word. Thank you, Panginoon, for the blessing of your word, Panginoon. Thank you, Lord, for the guidance mula sa salita mo, dakilang Ama. Lord, I pray na matutunan po, Panginoon, responsibility namin, Panginoon, bilang kabahagi ng church, Panginoon, bilang kabahagi, Panginoon, ng katawan mo, dakilang Diyos. Because we know, Panginoon, you are the leader of this church. You are the primary head of this church. We are just your servants. We are just your disciples, Lord God, who are willing to follow you, Panginoon. Lord, dalayan ko po, Panginoon, that you would continuously add souls
to be saved, Panginoon, in this hall, Panginoon, ng IBC Manila, dakilang mga by your grace. Again, Lord God, we thank you for the abundant blessing of your word. In this name we pray. Amen and amen. Are you blessed?